Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari ilang taon na rin ang nakakalipas. Maaaring hindi ka paniwala dahil sa aking karanasan na hindi pangkaraniwan, subalit nangyari ito sa akin at sa aking pamilya. Totoong may mga pangyayari na minsan ay kakaiba sa karaniwan, lalo na't ito ay puno ng hiwaga at kapapalagan. Hayaan niyong ganito ko simulan ang aking kwento. O ano? Wala ka na ba talagang gagawin sa maghapon? Kundi ang himasin at bugahan ng usok yung alaga mong sasabungin? Ha, Pedro? Nagsasayang ka lang ng oras. Puwisit ka talaga. Ay nako, ako na naman ang nakita mo, Matilde. Pinagdiskitaan mo na naman itong paghimas ko sa alaga kong sasabungin na si Salpok. Sa araw-araw kasi, yan na lang ang inaatupag mo. Pinakukondisyon ko nga itong alaga ko dahil malapit na itong ilaban sa susunod na linggo. May patupad sa kabilang baryo, piyesta doon, at ilalaban ko na si Salpok. Bakit sa tingin mo ba? Mananalo yan, ha? Ikaw na tao ka, negatibo ka agad ang pumapasok sa isip mo eh. Mamalasin ako niyan eh. Nagsasayang ka lang kasi ng oras. Kapag napuno ako sa'yo, Pedro, makikita mo talagang hinahanap mo. Bakit? Anong gagawin mo? Sa kawali ko isasabog yung alaga mo. Aba, yan ang wag na wag mong gagawin, Matilde. Dahil mag-aaway talaga tayo niyan. Bahala ka na nga sa buhay mo. Buwisit! Wag mo na lang kasi akong pakialaman. Kapag nanalo naman ako sa tupada, ikaw rin ang makikinabang. Wish ko lang ay talagang manalo nga yung manok mo. Siguro, mababawasan ang inis ko dyan sa alaga mo kapag kumita yan ng pera. Ako nga pala si Pedro. Taga rito po ako sa Nueva Ecija. Nagkataon lang na Pedro ang pangalan ko dahil paboritong patron ni Itay, si San Pedro, at mahilig akong mag-alaga ng manok. Kinalakihan ko kasi na mahilig magparami ng manok ang tatay ko, na siyang nakahiligan ko na rin. Pero hindi siya mahilig sa sabong. Kaya nga, ibang-iba ako sa kanya dahil kinahiligan ko ang magsabong. Kapag may patupada, tiyak naroon ako na labis namang ikinaiinis sa akin ng asawa kong si Matilde. Kasi naman, yung natitira kong pera minsan ay naitataya ko sa sabong. Siyempre, galit na galit siya kapag natatalo ako. Kapag nananalo naman ako, ay tahimik lang siya at tatanggapin ang ibinibigay kong pera. Wala na ang tatay ko. Kung nabubuhay lang siya, ay tiyak hindi niya rin magugustuhan ang pagkahilig ko sa sugal na sabong. Kaya nga lang, hindi ko na talaga mapigilan ang hindi magsabong. Masaya kasi ako kapag nakakapanood ng manok na naglalaban. Siyempre, lalo na kapag nananalo ang manok na tinayaan ko. Sa mga inaalagaan kong manok, ay may namumukod tangi akong alaga na espesyal sa akin. Siya ay si Salpok. May kakaibang lahi kasi siya. May lahing Texas na mainam na pangtupada. Napulot ko lang si Salpok nung sisiw pa. Kaya naman alagang-alaga ko siya. Ginagastusan ko ang patuka at binibilan ko pa ng iba't ibang gamot na makakatulong para mas lumakas siya at hindi magkasakit. At isa nga sa ikinaiinis ng asawa ko, ang pagkakaroon ko ng mas mahabang oras para himasin ang alaga kong manok. Samantalang sa kanya raw ay nagkukulang na ako ng oras. Oh, anong ginagawa mo rito? At dumidikit-dikit ka sa akin? Alam ko kasi nagsiselos ka, Matilde. Nagsiselos? At kanina naman ako magsiselos, Aber? Sa manok ko. Ugok, ba't ko pagsiselosan ng manok mo? Ikaw naman,
Hindi mo pa aminin eh. Yan naman talaga ang dahilan ng galit mo sa akin. Nagsiselos ka kay Salpok. Sabi mo pa nga isasabong mo siya sa kawali, hindi ba? Aba talaga, dahil napupundi na ako sa manok mong yan. Huwag ka nang magalit. Dahil ikaw naman ang hihimasin ko ngayon. Ay nako, tumigil ka nga Pedro. Sasapakin kita dyan. Ikaw naman talaga, oo. Ikaw na nga ang hihimasin eh. Ayaw mo pa. Anong akala mo sa akin, manok? Kung ayaw mo ng himas, edi magsabong na lang tayo. Tara na. Wala ngayon si Intoy. Naglalaro sa labas. Tara na. Ikaw talaga Pedro ha? Namumuro ka na sa akin. Ikaw naman. Pakipot ka pa eh. Ay ano ba? Huwag mo nga akong sundutin sa tagiliran ko at nakikiliti ako. Ay Pedro, ano ba yan? Paano? Tuloy na sabong natin. Ano ka ba? Araw na araw eh. E di isara natin ang pinto at bintana para dumilim. Bilang asawa, ayoko rin namang nagkukulang ako kay Matilde. Kaya kapag may pagkakataon, dapat tuloy ang sabong naming dalawa. Kaya lamang, bago pa maganap ang sabong sa pagitan namin ni Matilde, ay narinig ko na tila nag-ingay ang mga alaga kong manok. Kasama sa narinig ko ay ang kakaibang ingay ni Salpok. Teka, sandali lang Matilde ha. O bakit? Saan ka ba pupunta? Basta wait lang. Saglit lang to, hintayin mo ko dyan. Ala ko ba may tupada tayong dalawa. Bakit iiwan mo ko? Hindi mo ba narinig yun? Ang alin ba kasi? Si Salpok nag-ingay. Parang may hindi magandang nangyari sa mga alaga kong manok. Ay nako, peste talaga ang mga manok na yan. Titignan ko lang, huwag ka na magalit. Baka mamaya may sumalbahay kay Salpok eh. Aba hindi pwede yun. Kahit kailan talaga. Pahamak ang mga manok mo, Pedro. Ang sarap gilitan sa leeg. Huwag naman. Basta sandali lang. Babalikan kagad kita ha? Huwag na. Huwag ka nang bumalik. Diyan ka na lang sa mga manok mo. Wala na ako sa mood. Ito naman nagtampo ka agad eh. Paano? Mas mahalaga pa sa'yo mga peste mong manok. Malapit na talagang maging tinola ang mga yan. Tandaan mo, Pedro. Basta wag mong idamay si Salpok. Andiyan kay Salpok ang pag-asa natin yumaman. Nagagalit man si Matilde, ay lumabas pa rin ako ng bahay upang tignan kung bakit nagkakaingay ang mga alaga kong manok. Paglabas ko, ay nakita kong may ahas na umaaligid sa mga alaga ko at nanganganib pa na mapagtripan ang aking paboritong panabong. Matilde! Matilde, ang gulok ko! Bilisan mo! Kunin mo! Matilde! Walang sumasagot. Galit si Matilde at walang pakialam sa pag-aalala ko sa aking mga alagang manok. Kaya ako na ang nagmamadaling pumasok ng bahay upang kunin ang aking matalas na gulok. Saka nagmamadali akong lumabas uli ng bahay para harapin ang nakita kong sawa. Kaya lamang nang makuha ko ang gulok at makalabas na ako ng bahay, ay wala na roon ang ahas na kanina lamang ay ibig gawing pagkain ang mga alaga ko. Pambihira! Nasaan na yun? Saan nagpunta yung ahas? Bakit biglang nawala? Tay, ano pong hinahanap nyo? Bakit may dala po kayong gulok? Hinahanap ko yung sawa na kanina nandito lang. Biglang nawala eh. Tay, baka mamaya guni-gunin nyo lang po yun. Nakauwi na ng bahay ang anak naming si Intoy mula sa pakikipaglaro sa mga kaibigan niya. Hindi guni-guni yun, Intoy. Nakita ko talaga kanina na may malaking sawa na nakatambay dito at pinagpaplano ang sagpangin ang mga alaga kong manok. Buti na lang po, Tay. Hindi niya po pinakialaman si Salpok. Tama ka, anak. Salamat talaga at walang nangyari sa alaga kong manok. Naku, pag nagkataon, mapupurnada po ang pagyaman natin kung ginawang pagkain ng sawa si Salpok. Nasaan na kaya ang buwisit na sawa na yun? Jack, babalik yun dito. Teka, Tay. Talaga kayang sawa yun?
Ang bilis naman pong mawala. Baka nagmamadaling gumapang nang malaman na kinuha ko ang matalas kong gulok. Tay, hindi kaya aswang yun? Ha? Anong aswang ang sinasabi mo? Sabi po kasi, ang aswang daw ay pwede pong magbago-bago ng anyo, kahit na anong klase daw po ng hayop. Bakit? May aswang na ba dito sa lugar natin? Opo, Tay. Yun nga po ang usap-usapan doon sa may tindahan ni Mang Bongbong eh. Ang aswang daw, maaaring maging sawa o kaya bayawak. Kung minsan pa nga, pwede daw silang maging buhaya eh. Ibig mong sabihin, sa gobyerno natin, marami palang aswang. Dahil po ba nagiging buhaya sila? Ganun po ba, Tay? Parang ganun na nga, anak. Si Tay talaga o maisingit lang. Pero Tay, kung aswang nga yung sawa na nakita mo kanina, naku po, tiyak delikado si Salpok. Kaya nga dapat magkaroon siya ng bagong kulungan. Yung hindi makakapasok ang kahit na anong klase ng hayop. Lalo na ng sawa. Sana nga, nalunok na ng sawa ang alaga mo manok, Pedro. Para wala ng perwisyo dito sa pamamahay natin. Narinig pala ni Matilde ang pag-uusap naming mag-ama. Kaya lumabas siya ng bahay at lumapit sa amin. Hayang ka na naman, Matilde. Kasi nga, hindi ka talaga titino hanggat may alaga kang manok. Huwag ka nang magalit. Mamayang gabi, itutuloy natin ang naunsyami nating sabong. Po, magsasabong po kayo, Tay? Wala naman pong sabong kapag gabi, di ba? Anak, ibang sabong yun. At kami lang ng nanay mo ang nakakaalam nun. Nako, hayang ka na naman. Puro kayabang, puro ka umpisa. Pero wala naman. Sabi ko nga sa'yo darating din tayo dyan. Magkikita rin tayo sa finals, huwag ka mag-alala. Hindi na. Hahanap na lamang ako ng ibang makakasabong ko. Oy Matilde, magtigil ka. Yan ang wag na wag mong gagawin. Kung ayaw mong gamitan kita ng taray ni Salpok. Bakit? Ano gagawin mo? Alam mo naman siguro kung gaano katalas ang taray ni Salpok. Tinatakot mo ba ako, Pedro? Hindi, kundi nagpapaalala lamang ako. Nagbibigay lang ng babala. Hindi ko alam kung biro lang yun ni Matilde dahil naiinis siya sa akin. Pero para sa akin ay hindi magandang biro yun. Kahit pa madalas kaming nagtatalo ni Matilde dahil hindi kami nagkakasundo dahil sa pagkakahilig ko sa sabong, hindi pa rin naman ako makakapayag na mapindeho niya. Pag-apak yun sa aking pagkalalaki. Hindi ako papayag na madumihan ako sa ulo. Kinabukasan, maaga pa, ay pinuntahan ko na ang alaga kong sasabungin. Nagsindi na rin ako ng sigarilyo para pausukan siya. Kailangan daw yun para mas lumakas ang aking alagang manok. Normal na rin sa akin na kausapin siya dahil hindi lang alaga ang turing ko kay Salpok, kundi isang anak at isang kaibigan. O Salpok, 1 linggo na lang bibitiwan na kita ha. Mapapalabang ka sa tupada sa darating na piyesta sa kabilang barangay. Galingan mo ha. Kailangan pupugin mo ng gusto kalaban mo. Huwag mo kong ipapahiya. Unang laban mo yon. Kaya dapat pag-usayan mo talaga. Wari na may naiintindihan ni Salpok ang aking mga sinasabi. Pinagaspas niya ang kanyang pakpak na sinabayan pa ng isang malakas na tilaok. Ayos! Promise mo yan ha. Huwag mo kong ipapahiya. Tila nauunawaan ako ng aking alaga. Kumuha na rin ako ng patuka at tubig na maiinom niya. Habang inaasikaso ko si Salpok, ay umiksena na naman ang asawa kong si Matilde. Hindi pa nga nasasayaran ng kapensik mura mo? Yung manok mo na naman ang hawak mo? Naku Matilde, mag-uumpisa ka na naman ba? Aba, ako pa itong mag-uumpisa. Ikaw nga itong walang inatupag, kundi ang sasabungin mo na yan. Ayang ka na naman Pinagsisilosa mo na naman itong si Salpok Hindi ako magtataka kung bukas makalawa
ay ang pesting manok na yan ang katabi mo sa pagtulog. Pwede rin naman. Kasi si Salpok tahimik. Hindi gaya ng iba riyan. Ayun! Bakit ako? Ano ako? Mabunganga? Ganun ba ha, Pedro? Wala akong sinabi. Yun ang tinutumbok mo eh. Na ang manok mo, tahimik lang. At ako, makuda. Walang ginawa kundi bungangaan ka palagi. Eh sino ba namang hindi magbubunga kung araw-araw ay ganyang eksena ang bubungaran ko? Nakakapeste naman talaga. Tama na nga, Matilde. Nakukulilin ang tenga ko sa pagbubunga nga mo sa akin eh. Nakakapikon na. Napipikon ka. Eh ako, pikon na sa bisit mong alaga. Pwede ba? Konting pang unawa ng Matilde. Ano pa bang unawa ang gusto mong gawin ko sa'yo, ha, Pedro? Hayaan mo na lang muna ako. Kasi nga kailangan kong ikondisyon si Salpok. Sa sunod na linggo, mapapasabak na siya eh. Sabi ko nga kapag nanalo siya, abay magkakapera tayo. Saan ka naman kukuha ng pantaya mo sa pesteng manok na yan, Aber? Ako na lang ang bahala doon. Basta magtiwala ka sa akin. Kaya tama na muna ang kakabunganga mo. Hanggang sa sumapit na nga ang araw ng piyesta na aking pinakahinihintay. Buo ang tiwala ko sa alaga kong si Salpok na may dala siyang swerte. Tay, sasama po ako para mapanood ko po ang laban ni Salpok. Oo naman, anak. Ayos! Salpok, husayan mo ha. Huwag mo kami ipapahiya ni tatay ha. Nagparamis na sa akin yan, anak. Nagagalingan daw niya. Talaga po, tay? Nakausap niyo po si Salpok? Oo. Pero sa panaginip lang. Pero parang totoo yun. Nagsasalita po ba si Salpok sa panaginip niyo? Oo, anak. Kaya alam kong pag-uusayan niya talaga ang laban niya mamaya. Kapag nanalo po si Salpok, tay, edi wala po muna kayong away ni nanay. Yun ang dapat na mangyari. Kapag natalo po si Salpok, malamang, sa kawali po ang bagsak niya. Aba, wag naman sana. Basta malaki ang tiwala ko dito sa alaga ko. Itatayo niya ang bandera natin. Kaya laban lang, Salpok ha. Kayang-kaya mo yan. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Minsan pa'y ipinagaspas ni Salpok ang kanyang mga pakpak at sinabayan yun ng pagtilaok na tila ba pagsang-ayon sa sinabi ko sa kanya. Marami ang nagpunta sa kabilang barangay para sa gagawing tupada. Ang iba ay may dala ring mga manok na sasabungin dahil sinasanay na nila ang kanilang mga alaga sa ingay at maraming tao. Legal ang patupada na pinuntahan namin ng anak ko dahil nga parating ang piyesta doon. Binibigyan yon ng permit para sa ganong okasyon, subalit panandalian lamang at hindi pangmatagalan. Gaya ng dapat asahan, hindi ako nabigo dahil nanalo nga si Salpok. Hindi ako pinahiya ng aking alaga. Tuwang-tuwa ang mga naroon na nagtiwala sa kakayahan ng alaga kong panabong. Na doble ang kanilang dalang pera. Siyempre, hindi lang na doble ang aking itinaya, kundi na triple pa, kaya abot tenga ang ngiti ko. Tuwang-tuwa rin ang anak kong si Intoy dahil maipapabili niya na sa akin ang kanyang gustong pagkain at laruan. Siyempre, hindi ako kokontra dahil meron akong pambili. Dahil paldo ako at nanalo sa sabong, kaya masaya kaming umuwi ng anak ko. Dumaan kami sa palengke para bumili ng ulam at ilang kailangan sa bahay. Kasama na roon ang paboritong pagkain ng anak ko at humirit pa na ibili ko siya ng laruang baril-barilan. Gusto kong mapasaya si Intoy kaya wala nang marami pang paliwanag. At syempre, hindi ko makakalimutan ang paboritong siopaw na bola-bola ng aking asawa na si Matilde. 3 na ang binili ko para may ibig sabihin. Alam kong alam niya na yon. Kahit man lang sa pamamagitan ng 3 siopaw ay maiparamdam ko sa asawa ko na mahal ko siya. Sinamahan ko na rin
ng 2 piraso ng bulaklaking duster para may bago siyang maisusot na pambahay. Subalit nang makauwi kami ng anak ko, ay wala sa bahay si Matilde. Ibig sabihin ay umalis din siya nang magpunta kami ni Intoy sa Tupada. Wala bang nababanggit sa yung nanay mo, Intoy, na may pupuntahan siya? Wala naman po, Itay. Baka naman po nariyan lang po sa mga kapitbahay natin at nakikipagmaritisan. Baka maya-maya lang eh. Dumating na rin yun, ano? Tiyak, Tay. Matutuwa po si nanay sa pasalubong niyo sa kanya. Sana nga. Para naman, hindi bulyaw ang marinig natin sa kanya. Oo nga po, Itay. Kasi natuturete na po ang tenga ko sa kakadaldal po ni nanay. Ang sakit po sa tenga. Akala ko ako lang ang sumasakit ang tenga. Ikaw rin pala. Kaya nga po, Tay, madalas nagtatakip na lang po ako ng tenga para hindi ko na po marinig ang pagsisisigaw ni nanay sa inyo. Kaya lamang, lumipas na ang ilang oras, ngunit wala pa rin si Matilde. Lumamig na ang bola-bolang siopaw na inuwi ko. Nagsimula ng dumilim pero hindi pa rin dumarating si Matilde. Pinatoka ko na lang ulit si Salpok at inilagay sa kulungan na ginawa ko, kung saan ay hindi siya mapapasok ng kahit na anong hayop na maaaring puminsala sa kanya. Nakaidlip na ako nang marinig kong bumukas ang pinto ng aming bahay. Nakatulog na rin sa paghihintay sa kanyang ina, si Intoy. Dumating ka na pala, Matilde. Ginabi ka yata. Wala ng araw, kaya tama ka. Gabi na nga. Saan ka ba galing at bakit ngayon ka lang? Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo kung saan ako naggaling? May pinuntahan lang ako. Siya nga pala. May dala akong balita sa'yo. Kung tungkol sa sabong, wag na lang. Dahil tiyak kong talunan ka. Diyan ka nagkakamali. Nanalo ko, Matilde. Sabi ko na sa'yo, swerte sa akin si Salpok eh. Ipinanalo niya ang laban kanina. Kaya siyempre, may pera akong naiuwi. Bukas ibibigay ko sa'yo. Hayaan mong patulugin ko muna sa wallet ko para naman mas lalo kong swertihin. Di wow. Ha? Yun lang ba ang sasabihin mo? Di wow. Hindi ka ba masaya sa ibinalita ko sa'yo? Masaya naman. Kahit paano, may pakinabang yung alaga mo. Sigurado ka? Masaya ka na sa lagay na yan? Oo, sabi. Ano bang gusto mong gawin ko? Ang sumayaw ako ng spaghetti pababa at pataas? O kaya ng boom tarat-tarat? O tumawa ng malakas para makita mong masaya ako sa pagkapanalo mo sa Tupada? Ganun ba? Hindi naman. Para kasing hindi ko maramdaman na masaya ka eh. Ay nako, Pedro. Ang dami mong kadramahan sa buhay. Siya nga pala. May inuwi akong siopaw na bola-bola. Di ba paborito mo yun? O heto, 3 yan. Ba't 3? Ano akala mo sa akin? Matakaw? At 3 pa ang binili mo? Matilde, hindi ba't may ibig sabihin yan? Ano ka ba? Yun ang ibig sabihin eh. Kaya 3 siopaw na binili mo. Dahil malakas akong kumain at kaya kong umubos ng 3 siopaw na bola-bola. Hindi yun. Ano nga? Hindi mo ba talaga alam? Hindi nga eh. Sige na nga, di bali na lang. Sige na, kainin mo na ang siopaw. Hindi na. Busog ako. Busog? Bakit? Saan ka ba kumain? Lalabas. Sa karinderya na nadaanan ko. Bakit pa, Pedro? Hindi ba ako pwedeng kumain sa labas? Nagugutom ako kaya syempre, kailangan ko kumain. Hindi mo ba titikman ang uwi kong siopaw? Pasalubong ko yan sa'yo eh. Ginawa ko nga 3 eh. Makulit ka rin eh, no? Sabi ko nga sa'yo, busog ako. Busog ako. Ba't pa pinipilit mo akong pakainin? Kasi nga, uwi ko yan. Dahil ang gusto ko, maging masaya ka. Sabi ko nga sa'yo, masaya naman ako, di ba? Dahil kahit papano, naalala mo kong uwian ng siopaw. Saka may kasama pa yan. Eto, tignan mo. Duster na bulaklakin. Tapos, kulay yellow pa ang design. Kasi nga, mahilig ka sa dilaw, di ba? Oo, tama ka. Mahilig nga ako sa dilaw. Kaya nga ikaw na pangasawa ko eh. Dahil sa pagkahilig mo sa kulay na dilaw. Kagaya ng ngipin mo. Sobra ka naman na yata, Matilde.
Ilagay mo na nga lang yan dyan sa tabi. Hindi mo ba titignan? Bukas na lang, gabi na. Gusto ko na rin magpahinga. Hindi mo ba talaga susubukan tikman man lang yung siopaw? Busog nga ako. Kung gusto mo, ikaw na lang ang kumain ng siopaw mo. Eh mukhang ikaw ang nagugutom eh. Ang gusto ko nga, magpahinga na lang muna. Tuloy-tuloy nang pumasok sa loob ng kwarto si Matilde. Totoong nahihiwagaan ako sa kanya. Nagtataka ako sa mga ikinikilos ng asawa ko. Pero hinayaan ko na lang muna siya. Baka nga, pagod lang. Kaya lamang, hindi pa rin malinaw sa akin kung saan ba siya nanggaling. Malalim na ang gabi, pero ayaw akong dalawin ng antok. Mas pinili kong hindi na muna matulog sa kwarto namin ni Matilde. Kundi, inilapat ko na lamang ang likod ko sa upuang kawayan sa sala ng bahay. Mahimbing na rin natutulog ang anak ko sa kanyang kwarto. Narinig ko na nagkandaingay ang mga alaga kong manok. Agad akong napabangon dahil baka bumalik na naman ang sawa na minsan ay muntik nang kumain kay Salpok. Hindi ako papayag na makuha niya ang alaga ko, lalo na ngayong nagdala na ito ng swerte sa akin dahil ipinanalo niya ang kanyang unang laban. Nagmamadali akong bumangon at kinuha ko ang aking matalas na gulok. Magpakita ka lang uli sa aking sawa ka. Pagpuputol-putulin ko talaga ang katawan mong hayop ka. Pinuntahan ko ang kulungan ni Salpok. Tahimik na natutulog ang panabong na alaga ko. Wala rin ang sawa na iniisip kong nambulabog sa mga alaga kong manok. Pabalik na ako sa bahay nang may marinig akong pagaspas ng pakpak mula sa itaas ng mga puno na nakatanim malapit sa aming bahay. Napatingala ako upang tignan yon. Nakita ko ang isang malaking nilalang na tila dambuhalang ibon. Sinundan ko ng tingin ang hayop na lumilipad. Hirap akong mawari ang itsura nito dahil sa dilim ng gabi. Ang liwanag ng buwan ay hindi sapat upang ganap na makita ang anyo ng lumilipad na nilalang. Hanggang sa tuluyan na itong nawala. Sayang, hindi ko man lang nakita ang anyo. Ano kayang klase ng ibon yun? Ang laki. Pabalik na ako ng bahay nang may matapakan ako at matisod ako, kaya muntik na akong madapa. Ganun na lang ang pagkagulat ko at pagtataka ko nang makakita ko ng bangkay ng isang pusa. Umimpis ang katawan ng pusa na tila said ang dugo nito sa katawan. Anak nang, paano nagkaroon ng patay na pusa dito? At parang inubos ang kanyang dugo ah. Teka, anak ng putya. Ito ang alagang pusa ng anak ko ah. Pinulot ko ang patay na pusa at itinabi ko na lang muna sa isang puno. Naisip ko na bukas ko na lang aasikasuhin ang paglilibing sa pusa. Pero palaisipan sa akin kung bakit ganun ang itsura ng pusa na yon. Paanong tila sinaid ang dugo nito sa katawan. Kinabukasan, iniyakan ni Intoy ang pagkamatay ng kanyang alagang pusa. Tay, ano po ba nangyari kay Mingming? Bakit po siya namatay? Hindi ko rin alam anak eh. Basta nakita ko na lang siya kagabi na patay na. Sino po kaya ang pumatay sa kanya? Hindi ko rin alam. Pero kagabi, may nakita akong tila malaking ibon na lumilipad. Yun naman pala eh. Baka mamaya, yun ang pumatay sa alaga ng anak mo. Ibong pumatay ng pusa? Oo, bakit? Imposible ba yun? Pusang pumapatay ng ibon, Matilde. Wala ka kasing kaalam-alam, Pedro. Palibhasa, puro pag-aalaga lang sa sabungin at pagsasabong ang inaatupag mo. Bakit, Matilde? Ano bang kailangan kong malaman? May aswang na gumagala dito sa baryo natin. Ano? Aswang? Sigurado ka ba, Matilde? Anong akala mo sa akin? Tagagawa ng fake news? Eh wala kasi ako naririnig tungkol sa aswang eh.
Binabanggit sa akin ni Intoy, naisip ko na kwentong barbero lang. Ngayong sinabi ko na sa'yo, di alam mo na. Yung malaking ibon na nakita ko, posibleng aswang yon? Oo, kaya magpasalamat ka, Pedro. Dahil hindi ikaw ang pinagtripan ng aswang, kundi si Mingming. Nay, kapag nakita ko ang aswang na yun, papatayin ko talaga siya. Kasi pinatay niya si Mingming ko. Hindi madaling patayin ng aswang, anak. Basta papatayin ko siya. Kailangan po mabigyan ng hustisya ang naging kamatayan ni Mingming. Hayaan mo anak, tutulungan kita. Ipaghihiganti natin ang alaga mo. Papatayin natin ang aswang na yun pag nakita natin. Nako, kung magsalita naman kayo mag-ame, para bang kayang-kaya niyong gawin yon? Matilde, kapag gusto, may paraan. Di bahala kayo. Malamang, kapag wala nang malantakang pusa o aso ang aswang na gumagalak, yung mga alaga mong manok ang siyang isusunod, Pedro. Kaya nangangalib ang buhay niyang sisalpok mo. Yan ang wag na wag nilang gagawin. Dahil talagang magkakamatayan kami kapag pinakialaman niya ang panabong ko. Kaya ingatan mo yung alaga mo, Pedro. Dahil baka gumising ka na lang isang araw, puro balahibo na lang ni salpok ang makita mo. Hindi ako papayag na mangyari yon, Matilde. Nabanggit ko man kay Matilde, pero naroon sa dibdib ko ang pag-aalala. Matagal kong inalagaan si Salpok at naging dahilan pa ng pagsiselos ng asawa ko. Tapos basta na lang mawawala ng dahil sa isang aswang. Hindi maaari yun. Talagang maghahalo ang balat sa tinalupan. Ang mga sinabi ni Matilde tungkol sa aswang na pumapatay ng mga hayop ay lalo ko pang nakumpirma. Dahil yun ang usap-usapan sa ibang lugar. May mga alaga silang natagpo ang patay at said ang dugo. Kaya ibig lang sabihin ay may katotohanan talaga ang mga sinabi sa akin ni Matilde. Ang malaking ibon na nakita ko ng gabing yon ay posibleng ang isa yon sa mga aswang na nambibiktima sa hayop sa aming baryo. Nagdulot sa akin ng pag-aalala ang pangyayaring yon na naging bali-balita sa buong baryo. Kaya kailangan kong gumawa ng paraan para maprotektahan ang alaga ko na si Salpok. Anong kalokohan niyang ginagawa mo, Pedro? Ano bang kalokohan niya sinasabi mo, Matilde? Ipinasok mo sa loob ng bahay natin yung alaga mo, manok, at isinama mo pa ang kulungan niya. Kailangan protektahan siya eh. Kaya hayaan mo na ako, Matilde. Gusto mong hayaan kita sa kalokohan mong yan? Nasisira na ba ang ulo mo? Ano bang nasisira ang ulo? Kung di ko to gagawin, hindi ko mapoprotektahan si Salpok. Mawawala ang swerte natin. Sure ka bang swerte nga sa atin ang alaga mong panabong na yan? Oo, Matilde. Alam ko yun. At natitiyak ko na swerte sa akin ang alaga kong manok. Kung sa bagay, hindi na ako dapat magtaka kung bakit hanggang dito sa loob ng bahay ay dinadala mo yung panabong mo. Kasi nga, jowa na ang turing mo dyan. Kulang na nga lang eh. Asawahin mo na yan eh. Ang sama talaga ng takbo ng utak mo, Matilde, no? Pedro, wag mo akong sisihin kung ganun ako mag-isip. Kasi nga, kasalanan mo rin eh. Kasalanan ko pa ngayon. Kasi nga, para sa'yo baliwala na ako. Wala na akong halaga sa'yo, kundi ang panabong mo ang importante sa'yo. Ayan nga oh, ipinasok mo pa dito sa bahay natin. Palibasa, takot kang pagtripan siya ng aswang. Sabi ko nga sa'yo, may dalang swerte sa atin si Salpok. Para sa'yo swerte, pero para sa akin kamalasan. Dahil mula nang dumating ang pesting manok na yan sa buhay mo, nasira na rin ang ulo mo. Ikaw lang naman na nag-iisip ng ganyan, Matilde. Pedro, malaki na ang pinagbago mo. Wala ka ng panahon sa akin. Kapag nilalambing naman kita, ayaw mo, tapos nagagalit ka. Kasi nakakainis ka eh. Ako pa nagmamakaawa sa'yo at nakikiamot ng atensyon mo dahil sa panabong mo na yan. Siguro nga dapat putulin ko na rin ang iniingat-ingatan mong tari dahil wala namang silbi. Aba Matilde, wag naman ito. Nakakainis ka na talaga. Sabi ko nga sa'yo,
Huwag mo akong sisisihin kung may magawa man akong hindi mo gusto. Tinalikuran na ako ni Matilde na may sama ng loob. Napaisip tuloy ako sa mga sinasabi niya. Ganun na nga ba ako naging pabaya sa asawa ko? O talaga lang hindi niya ako maintindihan at nagiging mapaghanap siya? Pero ayaw ko rin namang mauwi sa pagkasira ang aming pamilya. Umaasa pa rin ako na maaayos ang lahat. Dahil nga sa swerteng dala sa akin ng alaga kong si Salpok, ay dumadayo na rin ako sa iba't ibang barangay na may patupada o kaya naman sa mismong sabungan para ilaban ang aking alaga. Tunay nga yatang may dalang swerte sa akin si Salpok dahil hindi ako umuuwing bigo. Kaya lang, ang ipinagtataka ko, kahit panalo ko sa sabong at nakapag-uuwi naman ng pera, ay mainit pa rin ang ulo ni Matilde. Pinagdidiskitahan pa rin niya si Salpok. Bagay na hindi ko maintindihan. Ano pong nangyayari sa inyo, Tay? Kanina niyo po pinagmamasdan ng panabong niyo ah. Wala anak. May iniisip lang si tatay. Ano po ba yun? Wala. Kung ano-ano lang. Bakit hindi niyo po sabihin sa akin? Hindi na kailangan, anak. Tungkol po ba kay nanay? Bakit? Mukha ba tungkol sa nanay mong iniisip ko? Hula ko lang po, Tay. Napabuntong hininga ko dahil maging ang anak namin ay nagkakaroon na pala ng hinala tungkol sa problema ko sa kanyang ina. Hanggat maaari ay ayokong nadadamay si Intoy sa anumang problema namin ni Matilde. Yun nga lang minsan ay hindi na rin pwedeng iiwas pa siya, lalo na't nakikita niya ang mga nangyayari at nararamdaman ng bata na meron talagang problema. Nagtataka lang kasi ako, anak. Para kasing nagbago ng nanay mo eh. Parang hindi naman po, Tay. Kasi ganun pa rin po si nanay eh. Mabunganga pa rin, malakas pa rin ang boses at parang laging galit. Iba kasi ngayon, anak. Ano pong iba? Dati nagagalit siya kapag wala ako naiaabot sa kanyang pera. Pero ngayon, kahit magbigay ako ng pera, para bang inis pa rin siya at masama ang loob. Baka po, may regla lang po si nanay. Di po ba sabi nila kapag may dalaw daw po ang babae, mainit daw po ang ulo? Oo nga. Pero, ilang buwan ang ganyan ng nanay mo eh. Laging nagagalit at kung ano-ano sinasabi niya. Pagpasensyahan nyo na lang po siguro si nanay, Tay. Baka nga talagang may sumpong lang siya. Ibig kong intindihin na lamang ang mga sinabi ng anak ko. Ayoko rin kasing mag-isip ng hindi maganda na lalo lamang magiging dahilan ng mga pagtatalo namin ng asawa kong si Matilde. Lalo na kung mag-uusisa ako sa kanya dahil sa napapansin kong pagbabago niya. Samantala, ang bali-balita naman na may mga gumagalang aswang sa aming baryo ay lalo pang nagbigay ng pangamba sa mga residente. Dahil muling umugong ang bali-balita na may mga natatagpo ang mga malalaking ibon na gumagala tuwing gabi. Hanggang minsan ay inabot ako ng dilim sa daan nang may maramdaman akong tila nakamasid sa akin habang ako ay naglalakad. Binilisan ko ang aking paglalakad. Ramdam na ramdam ko na may nakasunod talaga sa akin. Iniwasan kong tumingin sa likuran ko, kundi minadali ko na lamang ang aking pagakbang. Napahinto ako nang marinig kong may tumawag sa aking pangalan. Pamilyar sa akin ang boses nito, kaya naman nilingon ko siya. Apo Bernabe? Aba, kayo palang nakasunod sa akin. Oh, muntik na akong hapuin sa pagmamadali para habulin ka. Abe, bakit naman ho? May kailangan ho ba kayo sa akin? Napansin ko kasi kanina, parang may lumilipad na nakasunod sa'yo. Kaya sinundan na rin kita. Lumilipad ho, Apo Bernabe? Oo, Pedro, tama ka. At nag-alala ko sa'yo.
Dahil hindi pangkaraniwang ibon yung nakita kong nakasunod sa iyo. Aba, ano ho yun? Kung di siya pangkaraniwang ibon. Isang aswang na tiktik. Aswang tiktik? May nakasunod sa aking aswang? Oo, maigi na nga lang at nakita ko. Kung hindi, nako, baka inatake ka na niya. Kung ganun, totoo nga po palang usap-usapan ano? Tama ka, Pedro. Hindi yung fake news, kundi totoong-totoo. Dahil ako man ay muntik nang maging biktima ng aswang na tiktik na yon. Isa siyang aswang na maaaring maging isang ibon para linlangin ang mga taong kanilang nais gawing biktima. Maging ang mga hayop ay hindi nila pinapatawad. Ganun na nga, Pedro. Kaya ingatan mo ang mga alaga mo, lalo ng panabong mo. Alam ko, Pedro, na nagdadala siya ngayon ng swerte sa iyo. Kaya delikadong matipuan siya ng aswang na tiktik. Hindi niya patatawarin ang alaga mong panabong. Kaya nga kailangan ko na pong umuwi ngayon, Apo Bernabe. Nasa bahay ang alaga kong panabong. Baka hindi mabantayan ni Intoy at kung anong mangyari kay Salpok. Pagkatapos ng mga sinabi ko kay Apo Bernabe, ay nagmamadali na akong umuwi. Alalang-alala ko sa aking alagang panabong. Baka nga mamaya ay mapagtripan siya ng aswang na tiktik na yon. Salamat na lamang nang dumating ako ay maayos naman si Salpok. Binabantayan siya ng aking anak. Buti tay, dumating na po kayo. Bakit anak? May nangyari ba? Wala naman po. Kaya lang, kaya na po, nagkandaingay po ang mga manok. Baka may kung anong ligaw na hayop na naman po na dumating. Kaya kinuha ko po agad si Salpok sa labas at ipinasok po sa bahay. Ay nako, ewan ko ba naman sa inyo mag-ama. Pati manok, kailangan nandito na rin sa loob ng bahay. Matilde, alam mo namang delikado, di ba? Nay, ayos lang naman po yun para ligtas po si Salpok. Sayang naman po, kung matitepok lang siya dahil sa aswang. Nagpapaniwala naman kayo. Matilde, totoong napapabalita na may gumagalang aswang. Ikaw na rin ang may sabi, di ba? Oo nga po. Saka, may mga nagsasabi na rin po na nakita po nila yung aswang. Ay nako, ewan ko sa inyo mag-ama. Para kayong mga praning. Mas mainam na yung nag-iingat, Matilde, dahil ang pagsisisi ay laging nasa huli. Wala nang pagkakataon na kumampi o sumang-ayon si Matilde sa mga sinasabi ko. Lagi na lamang siyang kontra, bagay na hindi ko na rin maintindihan sa kanya. Para bang ang gusto niya ay lagi na lamang meron kaming dapat pagtalunan. Upang hindi na humaba pa ang ganung pag-uusap, ay ako na lamang ang tumatahimik. Nang wala na ring mahaba pang pagtatalo. Dahil nga, hindi na maayos ang relasyon namin ni Matilde, ay madalas na kaming nagtatalo at hindi na rin kami magkatabi sa pagtulog. Nag-iisa na lamang siyang natutulog sa aming kwarto, samantalang ako ay tumatabi sa anak kong si Intoy. Tay, dito na naman po kayo matutulog sa kwarto ko? Oo anak, bakit? Ayaw mo bang katabi ang tatay mo? Tay, wala pong kasama sa kabilang kwarto si nanay. Nag-iisa lang po siya roon. Malaki naman na yun eh. Saka ayaw niya akong makatabi sa pagtulog eh. Bakit po ba? Ano po bang pinag-aawayan niyo? Ang nanay mo kasi, mahirap kausap. Hindi niya ako maintindihan. Di po ba? Lagi namang nananalo si Salpok sa sabong? Kaya may nabibigay po kayong pera kay nanay? Pero bakit po ganun siya? Parang galit pa rin po sa inyo. Yun ang ipinagtataka ko. Parang ang haba ng sumpong niya. Hindi ko alam kung kailan ba matatapos. E paano po yan, tay? Baka hindi na po kayo magkasundo ni nanay. Anak, magkakaayos din kami ng nanay mo. Yun nga lang, hindi pa sa ngayon. Ayoko namang maging mapilit dahil baka lalo lang na hindi makabuti at lalo kami mag-away. Kaya kailangan namin ng oras. Sana po magkasundo na po kayo. Kasi po, ayoko pong ganyan kayo, tay. Ayoko pong nag-aaway po kayo ni nanay. Ayoko rin naman ng ganun, anak. Huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat.
O siya, sige na. Matulog ka na. Sumunod naman si Intoy at umayos na sa kanyang pagkakahiga sa kama. Hindi pa ako natulog, kundi nakaupo lang ako sa isang upuan. Pinagmasdan ko ang aking anak na ipinikit na rin ang mga mata. Awa ang nararamdaman ko para sa kanya dahil alam kong nahihirapan din siya sa kalagayan namin ng kanyang ina na hindi kami nagkakasundo. Aminado ko na may pagkukulang ako kay Matilde, pero nakahanda naman akong punan ang mga pagkukulang ko sa kanya, ano man yun. Lumalalim na ang gabi, subalit hindi pa rin ako dalawin ng antok. Nahiga na rin ako sa tabi ng anak ko, pero gising pa rin ang diwa ko. Samot-sari ang naiisip ko na lalo lamang nagiging dahilan para hindi ako antukin. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng pagkakaingay sa labas ng bahay. Nasundan pa yon ng pag-alulong ng mga aso. Dahil alam kong nasa loob naman ng bahay ang alaga kong panabong, kaya hindi ako dapat mag-alala na baka kung anong mangyari sa kanya. Kaya nga lamang, mas magiging mainam kung may magagawa ako para puksain ang anumang nilalang na nagdadala ng takot at lagim sa aming baryo. Lalo na nga't bali-balita ang paggala ng mga aswang na tiktik na bumibiktima ng mga tao o di kaya naman ay mga alagang hayop. Bumangon ako ng dahan-dahan sa aking pagkakahiga upang hindi maistorbo at magising ang aking anak. Sumaglit ako sa kusina at muling kinuha ang aking gulok na maaari kong gamiting sandata laban sa aswang na tiktik na aking makikita. Kumuha rin ako ng bawang at dinurog yun. Saka ko ikinuskos ang dinikdik na bawang sa talim ng gulok. Mainam daw yun para panlaban sa aswang dahil talagang ramdam na ramdam niya ang sugat na magagawa ng gulok na may pinaid na bawang. Sa kusina na ako dumaan palabas ng bahay. Nagulat ako na hindi nakakandado yun. Ang alam ko ay naikandado ko yun bago ko natulog. Kaya lang, bakit hindi yun nakakandado? Baka nakalimutan ko lang. Yun ang sabi ng isip ko. Lumabas ako ng bahay na alerto dahil anumang sandali ay maaaring may umatake sa akin. May naulinagan akong tila nag-uusap sa lugar na hindi kalayuan sa kinaroroonan ko. Batid kong may tao, kaya naman nagkubli ako. Hindi ko rin tiyak kung tao nga ba yun o aswang na nasa anyo lang ng pagiging tao. Saglit pa ay nakita ko na naghiwalay na ang dalawang aninong kanina ay magkasama at nag-uusap. Nanatili akong nakakubli sa isang malaking puno na merong makapal na halaman. Ganun na lamang ang aking pagtataka nang makilala ko kung sino ang isa sa dalawang anino na nakita ko sa dilim. Teka, si Matilde. Siyang naroon sa dilim kanina. At pabalik na siya ng bahay. Namalagi akong nakakubli para hindi niya makita. Lumabas pala siya ng bahay na wala akong kaalam-alam. Palibhasa'y magkahiwalay kami ng kwarto na aming tinutulugan. Mag-isang natulog si Matilde sa aming kwarto, samantalang ako'y sa kwarto ni Intoy. Kaya hindi ko alam na lumabas pala siya ng bahay. Ngunit ang malaking katanungan sa aking isip ay kung ano ang ginagawa ni Matilde sa labas ng bahay ng ganung oras at sino ang taong kasama niya kanina. Unti-unti ay may nabubuong pagdududa sa isipan ko. Ayoko pa ring magbigay ng ibang kahulugan, bagamat hindi ko maiwasan na mag-isip ng hindi maganda. Nang makapasok na sa loob ng bahay si Matilde, ay sinubukan kong sundan ang taong kanina lamang ay kasama niya. Subalit wala na ito at hindi ko rin alam kung saan direksyon nagpunta. Dahil tahimik ng lugar at wala na rin akong ingay na naririnig. Maging ang mga alulong ng aso
ay wala na rin. Kaya naman, nagpasya na akong bumalik sa loob ng aming bahay. Kaya nga lamang, ilang hakbang pa lang ako pabalik ng bahay nang biglang may humarang sa akin na isang nakakatakot na nilalang. Bigla itong bumagsak galing sa itaas, kaya ganun na lamang ang sindak ko. Hindi sapat ang naramdaman kong pagkagulat para mabitiwan ang tangan kong gulok. Kaya agad kong hinanda ang sarili ko para ipagtanggol yun sa magiging pag-atake ng halimaw. Isang nilalang na may makapal na buhok, nanlilisik at mapupulang mata. May malaking bibig na puno ng matutulis na ngipin. Meron din siyang malaking pakpak na katulad ng sa paniki, at ang mahaba at manipis na dila ay nakalawit na tila merong buhay na gumagalaw-galaw na katulad ng sa ahas. Anak ka ng teteng, ikaw palang tiktik na ng bibiktima. Ikaw din sigurong pumatay sa alagang pusa na anak ko. Kung inaakala mo matatakot ako sa'yo, nagkakamali ka. Pinagmamasdan ng kaharap kong tiktik ang aking kilos. Anumang sandali ay maaari siyang umatake. Pero hindi ko papayagang maging biktima niya. Una akong umatake sa aswang. Inundayan ko siya ng taga, subalit mabilis siyang nakaiwas. Bentaha sa kanya ang pagkakaroon ng pakpak, kaya tuwing susugod ako sa kanya ay nakakalipad siya paitaas. Babagsak lamang siya sa lugar na malayo sa akin. Susubukan ko uling sugurin siya, subalit mabilis pa rin siyang nakakalipad. Ikinagulat ko na lamang ang sunod na ginawa ng aswang. Pinahaba niya ang kanyang dila at tila lubid yun na pumulupot sa aking braso na may hawak na gulok. Tila pisi ang kanyang mahabang dila na pumulupot sa braso ko. Masakit ang pagkakapulupot ng mahabang dila ng aswang. Humihigpit yun na tila ba mapuputol na ang aking braso. Ah! Ang sakit! Hayop kang aswang ka! Alisin mo ang pagkakapulupot ng dila mo sa braso ko! Hayop ka! Wari namang tuwang-tuwa pa ang aswang sa kanyang ginagawa. Dahil sa higpit ng pagkakapulupot ng mahabang dila sa aking braso, ay nabitiwan ko ang hawak kong itak. Kinabahan na ako ng pagkakataong yon dahil maaaring katapusan ko na yon sa kamay ng tiktik. Bumuga ng mabaho niyang hininga ang aswang. Hindi ko nakayanan yon at nakaramdam ako ng matinding hilo. Hanggang sa ganap na nagdilim ang paningin ko. Hindi ko na alam ang sunod na nangyari. Nang magkamalay ako, nasa harapan ko ang anak kong si Intoy, nakatingin sa akin. Samantalang pagtataka ang laman ng isipan ko. Buhay ako, anak. Hindi ba ako nananaginip? Nagjo-joke po ba kayo, Tay? Siyempre, buhay na buhay po kayo. Oh, ano na namang drama yan, Pedro? Ba't tinatanong mo dyan sa anak mo kung buhay ka? Bakit? Gusto mo bang matepok na? Buhay nga ako, anak. Narinig ko ang bunganga ng nanay mo. Pasalamat ka nga at buhay ka pa. Ano po ba nangyari sa inyo, Tay? Ang aswang. Nasaan ang aswang? Ano bang aswang ang hinahanap mo, Pedro? Hindi ka nga natepok, pero mukhang nasisira na yung ulo mo. Nababaliw ka na yata. Ano ba nababaliw, matindi? Kaya ako hinahanap ang aswang dahil yun ang huling nakita ko kagabi bago ako nawala ng malay. Aba, ewan ko sa'yo. Saka ano bang ginagawa mo sa labas ng bahay kagabi? May nakita kasi ako kagabi. Ano? Aswang na naman? Oo. Pero bago ko pa nakita ang aswang, may nakita akong 2 tao sa dilim. Aba, sino naman yon? Hindi agad ako nakasagot sa tanong na yon ni Matilde. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin na isa siya sa nakita ko ng gabing yon. Pero pinili kong wag na lang muna sabihin sa kanya. Oh, ba't hindi ka na nakasagot sa tanong ko? Sabi ko, sino yung 2 tao na nakita mo sa dilim? Hindi ko nakilala eh. Madilim kasi. Kung bakit kasi gabi na, kung saan-saan ka pa pumupunta.
May narinig kasi akong ingay, kaya ako lumabas ng bahay. Nako, bahala ka na nga sa buhay mo, Pedro. Matanda ka na, pero kung ano-ano pang ginagawa mo sa buhay mo, diyan ka na nga at may pupuntahan pa ako. Umalis na si Matilde na tila naiinis pa sa akin. Pero isang dahilan kung bakit hindi ko muna ipinaalam sa kanya na siya ang isa sa nakita ko sa dilim ay dahil maaaring masira ang aking plano. Kaya hahayaan ko munang sarilinin na lamang ang tungkol sa bagay na yon. Ipapaalam ko rin sa kanya sa tamang pagkakataon. Pero Intoy anak, ano ba talaga nangyari sa akin? Hindi ko kasi maintindihan dahil buong akala ko ay katapusan ko na kagabi. Nakita po namin kayo ni nanay na naroon po sa labas ng bahay. Mag-uumaga na po yun. Nakaandusay po kayo. Akala nga po namin patay na kayo eh. Ang naaalala ko kasi ay nawalan ako ng malay kagabi. Bakit po nyo hinahanap ang aswang, tay? Dahil nakaharap ko siya kagabi anak. Nakakatakot ang itsura niya at nagawa niyang ipilupot sa braso ko ang kanyang mahabang dila. Ito ang braso ko, tignan mo. Narito pa ang marka ng pagkakapulupot ng dila niya sa akin. Opo, medyo nangingitim nga po. Mahabang dila ng aswang ang pumulupot dyan. Buong akala ko nga patay na ako Pero wala naman akong ibang sugat. Hindi kaya iniwan ako ng aswang nang maimatay ako. Pero pagkakataon niya na sana yun para atakihin ako at sipsipin ang aking dugo. Katulad ng ginawa niya sa kanyang ibang biktima. Pero tay, bukod po sa inyo, naroon din po si Salpok sa tabi nyo nang makita namin kayo ni nanay sa labas ng bahay. Ang manok kong panabong? Opo tay, nakatayo lang po siya malapit sa inyo na para bang binabantayan po kayo. Pero di ba nandito sa loob ng bahay si Salpok? Dahil dito siya nakatali sa sala? Kaya nga po, pero naroon po talaga siya nang makita namin po kayo ni nanay. Napakunot ang noo ko. Pilit kong hinahagilap sa isipan ko ang tunay na nangyari ng gabing yon. Kaya lamang, ang tanging naaalala ko ay nawalan ako ng malay dahil sa mabahong hininga ng tiktik na ibinuga sa akin. Anak, di kaya si Salpok ang nagligtas sa akin doon sa aswang? Po, hala, paano naman po mangyayari yun? Isa lang naman po manok si Salpok eh. Eh yung aswang mapanganib po yun, di po ba? Yung aswang din po ang sinasabing nambibiktima ng mga hayop. Natatagpuan po silang patay at said po ang dugo sa katawan. Oo, ganun na nga. Eh paano po mangyayari na si Salpok po ang nagligtas sa inyo, di po ba? Oo nga no. Yan nga rin ang iniisip ko anak Pero kung hindi si Salpok, sino? Wala man lang akong sugat sa katawan maliban lang dito sa marka na nasa braso ko dahil sa pagkakapulupot ng dila ng aswang. Aba, paano kaya ako nakaligtas? Hindi ko rin alam kung saan ako hahanap ng sagot sa mga katanungan ko na yon. Kaya sinubukan kong lapitan ang alaga kong panabong. Ginagawa ko na dati pa sa kanya ang kausapin siya. Kaya naman, sinubukan kong tanungin ang aking alaga. Salpok, ikaw ba nagligtas sa akin kagabi? Ikaw ba lumaban sa aswang? Naggabing nawalan ako ng malay? Hala, si Itay talaga oo. Hindi naman po kayo maiintindihan niya ni Salpok eh. Saka hindi rin po yan sasagot sa inyo. Hindi po kasi siya marunong magsalita. Sinusubukan ko lang naman anak. Eh paano po kung bigla yan magsalita? Di ayos, isang himala yun. Sadyang pala isipan sa akin ang pagkakaligtas ko. Walang makapagsabi kung ano ba talagang nangyari ng gabing yun. Pero hindi talaga maalis sa hinala ko na maaaring may kinalaman dun ang aking alagang panabong. Yun nga lang, dapat kong matiyak at mapatunayan. Kung paano, yun ang hindi ko alam. Dahil walang patupada at kailangan kong asikasuhin ang maliit na bukid na aking sinasaka, kaya naghanda na ako ng umagang yon para magtungo sa aking taniman. Wala noon ang anak kong si Intoy dahil pumasok sa eskwela. Isang lalaki ang nakita ko sa labas ng bahay na tila may hinahanap
at naghihintay. Mister, may kailangan ka ba? Wala. May hinihintay lang ako. Sinong hinihintay mo? Isang kaibigan. Dito kasi ang usapan namin na magkikita kami. Ganun ba? Akala ko kasi meron kang hinahanap at makakatulong ako sa'yo. Salamat na lang. Pero baka maya-maya lang dumating na yon. Hindi ko alam kung bakit ganun ang pakiramdam ko. Bigla kong naisip, hindi kaya si Matilde ang hinihintay ng lalaking nakita ko. Kaya hindi na muna ako tumuloy sa pagpunta sa bukid, kundi nagtago ako sa lugar na hindi makikita ng lalaki. Mga 10 minuto rin akong naghintay sa aking pinagtataguan. Nakikita ko ang lalaki na hindi pa rin umaalis sa lugar kung saan ko siya nakita. Sino nga kaya ang hinihintay niya? Yun ang paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko. Maya-maya pa ay natanaw kong lumabas ng bahay namin si Matilde. Pero hindi naman niya nilapitan ang lalaki, kundi nilagpasan lamang niya ito at napadaan lang siya sa harapan. Wari may hinihintay pa rin. Pagkalipas ng ilang minuto ay umalis na rin ang lalaki. Ang direksyon na pinuntahan ni Matilde ang pinatunguhan din ng lalaki. Anak ng putya, hindi maganda tong kutob ko. Merong mali. Lalo lang lumakas ang kutob ko dahil sa iisang direksyon na pinuntahan ni Matilde at ng lalaki. Naisip ko na baka magkikita sila at merong pupuntahan na magkasama. Naalala ko ang 2 anino na nakita ko nang nakalipas na gabi. Hindi kaya ang lalaking yun din ang kasama ni Matilde? Ibig sabihin ay pinagtataksilan ako ng magaling kong asawa. Napuno ng sama ng loob ang dibdib ko. Nagpupuyos din ako sa galit. Kaya ang mga hakbang ng paa ko ay patungo sa direksyong pinuntahan ng 2. Kinapa ko ang gulok na nakatali sa aking bewang habang ako ay naglalakad. Huwag lang silang magkakamali dahil baka magdilim ang paningin ko at kung anong magawa ko sa kanila. Kaya humanda sila sa kanilang ginagawang kalokohan. Kaya lamang, nang makarating ako sa dulo ng lugar na pupuntahan nila, na isang liblib na lugar, ay wala akong nakitang anuman doon. Wala roon sina Matilde at ang lalaking nakita ko. Anak ng putya, nasan sila? Bakit wala rito? Pero tiyak kung dito sila patungo. Iginala ko ang aking paningin. Hinanap ko si Matilde at ang lalaking yon. Kaya lamang, wala talaga sila. Nagtagal pa ako ron ng kung ilang minuto. Baka sakaling nagtatago lamang at lumabas din. Kaya lamang wala talaga. Dahil tila wala naman akong hinihintay sa lugar na yon, nagpasya na akong umalis na lamang. Pagdating ko ng bahay, ay naroon si Matilde, kausap ang aking anak. Oh, akala ko ba'y pupunta ka sa bukid? Medyo sumama ang pakiramdam ko kaya hindi na muna ako tumuloy. Palibasa kasi, matanda ka na. Ikaw, saan ka ba galing? Anong saan galing? Dito lang ako sa bahay, ano ka ba? Huwag ka na magsinungaling, Matilde. Nakita kitang umalis kanina. Umalis? Saan naman ako nagpunta kung umalis ako? Ikaw ang makakasagot niyan, dahil ikaw ang umalis. Napapading ka na ba, Pedro? Kung ano sinasabi mo, hindi nga ako umalis. Nakita kita. Kung nakita mo ako, saan ako nagpunta? Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa aking asawa. Hindi ko naman maaaring sabihin na sinundan ko siya. Hay nako, Pedro. Umayos ka nga. Parang lumalala ka na. Kung ano-anong sinasabi mo, tapos gumagawa ka pa ng kwentong kung ano. Hindi kaya may tama na yung utak mo? Hindi nasisira ang utak ko, Matilde. Bakit kung ano-anong sinasabi mo? Huwag kang mag-alala, Matilde. Malalaman ko rin kung anong totoo. Ngayon pa lang, gusto kong malaman mo na ayokong niloloko ko
Ikaw pa talaga nagsasabi ng ganyan, ha? Ikaw na nga itong parang wala na sa katinoan ng pag-iisip. Nag-aaway na naman po ba kayong dalawa, Nay, Tay? Hindi anak. Nagpapaliwanagan lang kami ng nanay mo. Eh, yung kasing tatay mo eh. Malabo. Kung ano-ano sinasabi at pinagdududahan pa ako. Hindi ko na sinagot pa ang sinabi ni Matilde, kundi tumahimik na lamang ako. Sabi ko sa sarili ko, darating din ang tamang pagkakataon na malalaman at matutuklasan ko ang buong katotohanan. Isang umaga, habang hawak ko ang aking panabong na si Salpok, nang mapadaan sa harap ng bahay namin si Apo Bernabe. Huminto siya at napatingin sa akin. Nagtaka ako dahil sa pagkakatitig niya sa aking hawak na manok. May problema po ba, Apo Bernabe? Hindi ako maaaring magkamali sa pakiramdam ko. May kakaiba akong nararamdaman. Hindi ito pagkaraniwan. Ano pong ibig niyo sabihin, Apo? Maaari ko bang hawakan ang manok mong panabong? Aba, oo naman ho. Maswerte po ang aking panabong. Nakailang laban na siya at palagi hong panalo. Iniabot ko kay Apo Bernabe ang aking alagang manok na si Salpok. Nagulat ako nang tila manginig ang katawan ng matandang lalaki nang hawakan niya si Salpok. Malakas! Napakalakas! Ano po nangyayari sa inyo, Apo Bernabe? Ayos lang po ba kayo? Pedro, maniwala ka sa akin. Hindi lang swerte ang dala sa'yo ng alaga mong panabong na yan, kundi higit pa sa panalo sa sabong, kundi kaligtasan. Hindi ka bababayaan ng alaga mo. Lagi kang iniligtas din sa panganib, lalo na sa mga kampon ng kadiliman. Ano ba sinasabi niyo? May kakaiba sa kanya, Pedro. Maniwala ka. Ramdam na ramdam ko yun. Isang mutya, ang katulad ng iyong alagang panabong. Kaya napakapalad mo na ikaw ang nakakuha sa kanya. Teka, Apo Bernabe. Hindi ko po kayo maintindihan eh. Bakit, Pedro? Wala pa bang kakaiba na nangyari sa buhay mo? Hindi ka pa ba natutulungan ng alaga mong panabong? Napatitig ako sa matandang kausap ko. Biglang pumasok sa alaala ko ang gabing nawalan ako ng malay habang umaatake sa akin ng aswang. Ayon kay Intoy, ay nakita nila ko ng nanay niya na katabi ko si Salpok na tila ba nagbabantay sa akin. May naalala ka ba na natulungan ka ng alaga mong manok? Meron po, Apo Bernabe. Pero hindi po ako sigurado eh kung si Salpok nga ba tumulong sa akin. Dahil minsan ko na pong nakainkwentro ang isang tiktik. Akala ko nga po katapusan ko na dahil nawalan ako ng malay. Pero wala pong masamang nangyari sa akin. Ang alaga mong panabong, natitiyak kong siya ang tumulong sa iyo laban sa kampon ng dilim. Iniligtas ka niya laban sa tiktik. Kaya ibig lang sabihin, may kakayang lumaban sa mga aswang ang iyong manok. Isa siyang pambihirang manok, Pedro. Pambihirang manok? Oo. Kundi ako nagkakamali. Siya ang alaga ni San Pedro na isinugo sa lupa para lipulin ang kampon ng kadiliman. Teka. Totoo po ba ang sinasabi niyo? Walang duda. Dahil yun ang nararamdaman ko. Iba ang espiritong nararamdaman ko sa manok na ito. Kaya mapalad ka. At sa'yo ito napunta. Ibinalik ni Apo Bernabe kay Pedro ang manok na panabong. Hinimas-himas naman ni Pedro si Salpok nang ibalik sa kanya ni Apo Bernabe. Pedro, alagaan mo mabuti ang manok na yan. Dahil siya ang magtatanggol sa'yo. Hindi ka mapapasama sa mga plano mo sa buhay hanggat inaalagaan mo siya. Umalis na si Apo Bernabe, pero napapaisip pa rin ako sa kanyang mga sinabi. Natutulala ako at hindi makapaniwala sa aking mga narinig. Hindi ko alam kung gaano ba katotoo ang mga sinabi ni Apo Bernabe sa akin. Subalit, ang mga susunod palang pangyayari
ay magpapatunay ng katotohanan tungkol sa pagiging kakaiba ng alaga ko na si Salpok. Minsan ay may pinuntahan ako ng araw na yon. Dumidilim na nang makauwi ako ng bahay. Ang alaga kong Panabong ang una kong tinignan. Maghapon kasi akong wala. Naisip ko na baka napabayaan ni Intoy ang aking alaga at hindi nabigyan ng pagkain at inumin. Kaya lamang wala ang aking Panabong sa kanyang kulungan. Agad ay kinabahan ako na baka ninakaw o may kung anong hayop na ang kumana sa aking alaga. Labis na akong nag-aalala ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin si Salpok. Abot-abot ang kaba ng dibdib ko. Hindi maaaring mawala si Salpok, lalo na kung totoo nga ang mga sinabi sa akin ni Apo Bernabe. Lumabas ako ng bahay at nagbabaka sakaling nakawala lamang ito ng kanyang kulungan, pero hindi na maalis ang kabog sa dibdib ko. Sa paghahanap ko sa aking alaga ay nakita kong tumatakbo na papalapit sa akin ang anak ko. Takot at pawisan. Tay! Tay, buti po nakita ko kayo! O anak, ano ba nangyari sa'yo? Ba't tumatakbo ka? Tay, may sigbin! May nakasalubong po akong sigbin! Anong sigbin? Yung alaga ng aswang? Yung ba ang tinutukoy mo? Opo, Tay! Nakita ko po! Oh, ano? Nasugatan ka ba ng sigbin? Anong ginawa niya sa'yo? Hindi po ako, Tay, nasugatan. May nagligtas po sa akin pero naiwan pa siya at nakikipaglaban po dun sa sigbin. Sino? Si Salpok po, Tay! Ano? Sigurado ka ba? Opo, Tay. Dala ko po kasi kanina si Salpok. Naglalakad-lakad po ako kaya lamang po bigla po may sumulpot na sigbin at gusto niya po kaming atakihin. Siguro po, ibig niyang gawing biktima ang Panabong na dala ko. Kaya lamang, kakaiba po pala si Salpok. Bigla siyang lumipad at sinunggaban po ang sigbin. Nasaan na si Salpok na yun, anak? Iniwan ko na po siya. Natakot po ako doon sa sigbin Naku po, Diyos ko. Baka mapahamak si Salpok. Pinabayaan mo pala siya. Alam ko po kakayanin po ni Salpok ang sigbin, Tay. Ang husay po niyang lumipad at umiwas. Pero walang taray si Salpok, anak. Kahit na po, gamit po ni Salpok ang kanyang tuka at ang kanyang kuko sa pakikipaglaban po dun sa sigbin. Halika, puntahan natin. Subalit bago pa kami lumakad ni Intoy, pabalik sa lugar na pinag-iwanan kay Salpok, ay nakita kong tumatakbo at lumilipad na dumating ang aking alagang Panabong. Tay, si Salpok po, dumating na siya! Lumapit sa akin ang alaga kong manok at dinampot ko siya. May mga bahid ng dugo ang kanyang balahibo. Katunayan, nagaling nga ito sa pakikipaglaban. Sinuri ko ang katawan ni Salpok, subalit wala itong sugat. Kung ganun, totoo nga pala mga sinabi ni Apo Bernabe tungkol sa alaga kong Panabong. Alam po niya ang kapangyarihan ni Salpok, Tay. Oo, Intoy. Dahil naramdaman niya yun. Ang astig naman po ni Salpok, Tay. Kung ganun, tama ang nasabi mo sa akin, anak. Si Salpok nga ang tumulong sa akin nung gabing inatake ako ng aswang na tiktik. Siyang nagligtas sa akin sa tiyak na kamatayan. Hindi lang po talaga swerte ang dala ni Salpok, Tay. Kundi, iniligtas din po niya tayo. Ayon kay Apo Bernabe, posibleng si Salpok daw ay ang manok ni San Pedro na isinugo niya rito sa lupa. Talaga po ba, Tay? Lalong astig pala. Dahil yung pangalan niyo po, katulad din ni San Pedro. Kaya siguro kayo nakakuha sa alaga niya. Biglang nanumbalik sa alaala ko kung paano sa akin napunta si Salpok. Pauwi ako noon galing sa bukid na aking sinasaka. Habang naglalakad ako, ay natanaw ko ang isang uwak na lumilipad pabulusok malapit sa kinaroroonan ko. Nakita ko na isang sisiw ang kanyang dadagitin. Subalit hindi niya ito nagawang dagitin dahil agad akong nakalapit sa sisiw at itinaboy ko ang uwak. Inuwi ko ang sisiw at inalagaan. Isinama ko siya sa aking mga alagang manok dahil nga kakaiba ang lahi ng sisiw na nakita ko.
Kaya inalagaan ko siya ng gusto para maging manok na panabong. Hindi naman ako nabigo dahil sa swerteng dala nito at ngayon nga ay iniligtas na rin niya ang buhay naming mag-ama. Umuwi na kami ni Intoy habang bitbit ko si Salpok. Anak, may papakiusap sana ako sa iyo eh. Ano po yun, Tay? Gusto kong wag mo munang sasabihin sa nanay mo ang tungkol sa nalaman natin tungkol kay Salpok, ha? Bakit po, Tay? Mas maiging wag mo na niyang malaman. Saka sa tingin ko, hindi rin niya papaniwalaan eh. Baka sabihin lang niya pareho nang nasisira ang ulo natin. Sige po, Tay. Saka, nagtataka na nga po ako kay nanay eh. Para bang nagbago na siya. Lagi po siya nagagalit, tapos inaaway po kayo palagi. Tama ka. May kakaiba nga sa kanya. Kaya nga po nagtataka ako. Minsan tuloy, napapaisip na po ako. Na ano, Intoy? Kung siya pa po ba ang nanay ko? Nakikinig lang ako sa sinabi na yon ng anak ko. Pero ang totoo ay yun na rin ang naiisip ko dahil may kakaiba talaga kay Matilde. Alam kong mabunganga siya at madalas marami siyang napupuna sa ginagawa ko. Pero kapag kami na lamang ni Matilde ay naglalambing siya sa akin. Kahit pa nga may pagkukulang ako sa kanya. Subalit sa mga nangyayari ay lagi na lang siyang nakabulyaw at nagagalit. Bagay na tunay kong ipinagtaka. Kaya tama si Intoy, may kakaiba sa asawa ko. Lalo na ang paglabas-labas niya sa gabi at ang tungkol sa lalaking nakita kong umaaligid sa aming bahay. May mali sa asawa ko. Nang makarating kami sa bahay, ay naroon si Matilde. Masama ang tingin niya sa akin, lalo na kay Salpok. Ang galing naman. Namasyal kayo mag-ama at kasama pa ang letseng manok na yan. Buti pa ang hinayupak na yan. Nagagawa niyong ipasyal. Nagsisimula ka na naman, Matilde. Nay, hindi po kami namasyal. Huwag ka nga sumali sa usapan namin ng itay mo. Doon ka sa kwarto mo, Intoy. Pati sa bata nagagalit ka. Eh paano? Pati sa'yo kumakampi siya. Wala na akong kakampi sa bahay na ito, Pedro. Alam mo ba yon? Ipinararamdam niyo sa akin na nag-iisa lang ako. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan, Matilde. Ay nako, napapagod na ako, Pedro. Sawang-sawa na ako. Eh ano ngayon ang gagawin mo? Ba't ko sasabihin sa'yo? Basta, magugulat ka na lang. Tinalikuran na ako ni Matilde at pumasok na rin siya sa kwarto. Madalas na kaming hindi nagkakasundo na mag-asawa. Maging si Intoy ay nahihirapan na rin sa sitwasyon namin ng kanyang ina. Nang gabing yon, mababaw lang ang tulog ko. Naramdaman ko ang mga kaluskos. Pakiwari ko ay gising na si Matilde, kaya bahagya kong idinilat ang aking mga mata habang nakahiga. Dahan-dahan ang kilos ni Matilde sa loob ng bahay. Narinig ko ang pag-iingay ni Salpok. Hinuli siya ni Matilde at dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinto ng kusina. Doon siya dadaan palabas ng bahay. Bumangon na rin ako para sundan siya. Saan ka pupunta, Matilde? At bakit dala mo ang panabong ko? Wala lang. Ilalabas ko lang ng bahay. Kung bakit kasi kailangan dito mo pa siya ilagay sa loob? Eh pwede namang sa labas na lang siya. Mas ligtas siya rito sa loob, Matilde. Sobra naman kung protektahan mo siya. Dahil nga swerte sa akin si Salpok. Akin na nga yung panabong ko. Dapat dito lang siya sa labas. Hindi nga pwede. Sa loob lang ng bahay si Salpok. Ako ang masusunod kung saan ko gusto itali ang panabong ko. Pilit kong kinuha kay Matilde si Salpok. Pagkakuha ko sa kanya ng alaga kong manok, ay nakarinig ako ng pagaspas ng pakpak. Tumingala ako at may nakita akong lumilipad sa itaas ng bubong ng aming bahay. Anak ng putya, andito na naman siya. Ano ba yung sinasabi mong nandito na naman, Pedro? Ang aswang na tiktik. May pinaplano na naman siya sa atin. Pero hindi siya magtatagumpay. Ay nako, nahihibang ka na talaga, Pedro. Matilde, makinig ka.
Andiyan na sila. At may masama silang pinaplano. Malamang, kaya nagpunta dito ang aswang na tiktik na yan ay dahil dyan sa alaga mong panabong. Siya ang pinupuntahan dito. Kaya dapat, itinatapo na lang yan. Kaysa lagi tayong guluhin ng tiktik. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Hindi maaaring mawala sa pamamahay natin si Salpok. Dahil malaki ang utang na loob natin sa kanya. Ipinagmamalaki mo na naman yung pagkapanalo niyang panabong mo. Nagkataon lang yung Pedro. Sinwerte lang siya. Basta, hindi ko hahayaang may mangyari dito kay Salpok. Dito lang siya sa loob ng bahay natin. Nagpatuloy ang pagaspas ng aswang na tiktik. Hindi pa rin ito umaalis. Maya-maya, naramdaman ko na tila nagpupumilit na umalpas si Salpok. Nagpupumiglas ito sa aking pagkakahawak sa kanya. Alam niyang may kampon ng kadiliman na nasa paligid lamang. Mas naging maingay pa ang pagaspas ng pakpak ng aswang na tiktik na nasa paligid lamang ng bahay namin. Lalong nagwala ang hawak kong panabong na si Salpok. Nais niyang kumawala hanggang sa hindi ko na ito tuluyang mapigilan. Lumipad si Salpok dahil nakita na nito ang mga aswang na tiktik na paikot-ikot sa itaas ng bubong ng bahay namin. Sabi ko na nga be, may kakaibang kapangyarihan ng alaga mong manok, Pedro. Oo, Matilde. At galit siya sa kampo ng kadiliman. Dapat pala, tinuluyan ko na siya. Anong sinasabi mo, Matilde? Gusto mong patayin si Salpok? Gusto mong patayin ang alaga ko? Oo, dahil utos sa akin yun ng Supremo. Ano ba sinasabi mo? Sinong Supremo? Ako. Si Gerardo. Ako ang tinutukoy niyang Supremo. Mula sa dilim ay lumantad ang lalaking minsan ay nakita ko na. Ikaw? Ikaw yung lalaking nakita ko na umaaligid sa bahay namin. Tama ka. Dahil hinihintay ko ang aking alipin. Si Matilde. Sandali, naguguluhan ako. Ano ba sinasabi mo? Matilde, halika. Sumama ka sa iyong Supremo. Inilahad ng lalaking nagpakilalang si Gerardo ang kanyang kamay, habang ang mga mata ay nakatitig kay Matilde. Kitang-kita ko ang tila kuryenteng dumaloy mula sa mata ng nagpakilalang Supremo patungo sa mata ng aking asawa na si Matilde. Tila tulala naman si Matilde na sumunod na lamang sa lalaki. Parang wala siya sa kanyang sarili. Tinangka kong pigilan si Matilde, subalit itinulak lamang niya ako. Malakas ang aking asawa. Tama ang kutob ko. Nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng kadiliman, kaya't nagbago ang kanyang pag-uugali. Samantala, napadako naman ang tingin ko sa pakikipaglaban ni Salpok sa mga aswang na tiktik. Naguguluhan ako sa aking gagawin. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan si Matilde na sumama sa sinasabi niyang supremo ng mga aswang. Bigla kong naalala ang anak kong si Intoy na natutulog. Natakot ako na baka may aswang na tiktik na rin na naroon sa kanya at gusto siyang kainin. Kaya nagmamadali akong pumasok sa bahay. Agad kong hinagilap ang aking matalas na itak na siyang maaari kong gamiting sandata. Hindi nga ako nagkamali ng hinala. May aswang na tiktik na naroon sa kwarto ng anak kong si Intoy. Kitang-kita ko na unti-unti nitong inilalabas ang kanyang mahaba at manipis na dila para sipsipin ang dugo ng anak ko. Anak ka ng teteng jablong buwang ka! Huwag mong pakialaman ang anak ko! Ako ang harapin mo, halimaw ka! Napahinto sa kanyang pinaplano ang tiktik at napatingin sa akin. Nagbabaga ang mga mata nito. Sinunggabang ko siya upang ihataw sa kanya ang hawak kong matalas na itak. Ngunit mabilis siyang nakaiwas. Dahil sa nangyayaring kaguluhan sa kwarto, ay nagising na rin si Intoy. Nakita niya ang nakakatakot na anyo ng aswang na tiktik
Kaya napaurong ang anak ko at isiniksik ang sarili sa sulok ng bahay. Hinarap ako ng tiktik habang ipinahahaba ang kanyang manipis na dila. Hinawakan ko yun, subalit nahirapan ako dahil sa madulas ang dila niya. Tila ahas na gumagalaw ang dila ng tiktik. Hanggang sa biglang pumulupot yun sa aking paa, kaya hindi ako makabuelo. Nagpatuloy sa paghaba ang dila nito at pumulupot sa aking katawan. Nagawa akong gapusin ng mahabang dila ng tiktik. Hayop ka! Ang hirap! Hindi ako makakilos! Pakawalan mo ako! Tay! Walang yakang tiktik ka! Pakawalan mo ang tatay ko! Dahil nakita ni Intoy na hindi ako makakilos, nagkaroon ng lakas ng loob ang anak ko para sunggaban ang aswang. Hindi niya naisip na delikado ang kanyang ginawa. Kaya lamang umiral sa kanya ang kagustuhang tulungan ako. Subalit bago pa mapadako ang mahabang dila ng aswang sa leeg ko at tuluyan akong hindi makahinga, ay biglang pumasok mula sa nakabukas na bintana si Salpok. Galing siya sa labas ng bahay. Gamit ang kanyang matulis na kuko sa paa, ay kinalahig ni Salpok ang muka ng aswang. Bumaon sa mata ng halimaw ang kuko ng alaga kong panabong. Kasunod ay pinagtutuka ang muka nito. Nagwala ang tiktik dahil sa hirap itong makakita. Mula sa mga mata ng aswang ay lumabas ang kulay abong dugo. Unti-unti na ring lumuwag ang pagkakapulupot ng dila sa aking katawan at leeg. Nang ganap ng humugalpos ang dila sa katawan ko, ay nakita kong kinuha ni Intoy ang itak na kaninay aking nabitiwan. Gamit ang itak, ay nagawa niyang putulin ang dila ng aswang. Nagawa ni Intoy dahil hindi makakita ang tiktik, sanhi ng pagkalaig ni Salpok sa mga mata nito. Malakas ang pagkakasigaw ng tiktik nang maputol ang mahaba nitong dila. Wala itong nagawa kundi ang lumipad papalabas ng bintana habang sumisigaw dahil sa sakit na kanyang nararamdaman, sanhi ng pagkakaputol ng dila. Tumahimik ang lugar nang ganap ng makalipad palabas ng bahay ang aswang na tiktik. Lumapit sa akin ang anak kong si Intoy at yumakap. Tay, okay lang po ba kayo? Hindi po ba kayo nasaktan ng tiktik? Oo anak, ayos lang ako. Ikaw, may sugat ka ba? Wala po, Tay. Iniligtas po uli ni Salpok ang buhay natin, Tay. Ang galing niya po talaga. Kaya nga, Salpok, maraming salamat sa iyo Buti na lang nandiyan ka. Kundi, baka natodas na kami ng tiktik na yon. Utang namin sa iyo ang aming buhay. Nakatingin lamang sa amin si Salpok. Tila nauunawaan naman niya ang aking sinabi. Ay, Tay! Si nanay po! Nasaan po siya? Anak, sumama siya sa lalaking tinawag niya Supremo. Supremo? Ibig sabihin, pinuno po ng mga aswang? Oo, ganun nga. Kailangan natin siya tulungan, anak. Hindi ko alam kung siya sa dinala. Wala sa sarili ang nanay mo, anak. Si Salpok po, Tay. Tiyak po, alam niya kung saan dinala si nanay. Oo nga no. Salpok, kailangan kong tulong mo ngayon. Kahit hindi kami nagkakasundo ni Matilde, asawa ko pa rin siya. At dapat natin siyang iligtas. Nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng kadiliman. Ibinukas ni Salpok ang kanyang dalawang pakpak at ikinampay yun. Hindi ko man lang nalaman ang ibig niyang ipahiwatig, pero lumipad na siya sa bintana. Nagmamadali naman kaming lumabas ng bahay. Naghihintay si Salpok sa labas. Tila ibig niyang ipahiwatig na sundan namin siya. Kaya lumipad si Salpok habang nakasunod kami. Lipad-lakad ang ginagawa ng aking alagang panabong upang hindi kami maiwan habang nakasunod sa kanya. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang huminto sa isang masukal
at madamong lugar si Salpok. Hawak ko ng pagkakataong yon ang aking itak na ipinamputol ni Intoy sa dila ng aswang. Tila nakikiramdam ang manok na si Salpok, kaya nag-antabay lang kami ni Intoy sa susunod na mangyayari. Mula sa tagong lugar ay lumabas ang supremo ng mga aswang na si Gerardo. Ako ba ang hinahanap nyo? Nasa si Matilde, hayop ka! Nasa ang asawa ko? Ilabas mo siya! Akin na siya. Hindi ba't sa akin siya sumama? Dahil ako ang pinili niya. Ilabas mo siya! Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Akin na si Matilde. Ipinagpalit ka na niya. Ewan ko ba naman sa'yo? Niloloko ka na ng asawa mo. Wala ka pa rin kaalam-alam. Maraming ulit na kaming nagkikita. Dahil pinababayaan mo siya. Nagkukulang ka sa kanya. Ginamitan mo lang siya na kapangyarihan mo. Ilabas mo ang asawa ko. Ibalik mo siya sa akin. Hindi ko siya ibabalik sa'yo. Dahil sinabi ko nga na sa akin na siya. Sa akin siya sasama. Salpok, tulungan mo ko. Hindi pwedeng makuha ng walang yan ang asawa ko. Lumipad si Salpok patungo sa supremo ng mga aswang na si Gerardo. Sinugod niya ang lalaki. Subalit nakaiwas ito. Sa kaunti-unti ay nagbago ang anyo nito. Naging isang aswang tiktik si Gerardo, subalit kakaiba sa pangkaraniwan. Siguro dahil siya ang pinuno, kaya namumukod tangi ang nakakatakot na anyo nito. Kaya lamang wala itong pakpak na gaya ng sa tiktik. Lumipad naman at nagpaikot-ikot ang manok kong panabong sa unahan ng aswang na si Gerardo. Pilit namang dinadakma nito ang lumilipad na manok. Subalit mabilis ang galaw ni Salpok. Nagpaikot-ikot ito sa ulunan ng aswang. Nakita kong tila nahihilo na ito dahil sa ginagawa ni Salpok sa kanya. Kaya sinamantala ko ang pagkakataong yun para atakihin ang supremo ng mga aswang. Sinunggabang ko siya at itinarak sa katawan niya ang hawak kong matalas na itak. Bumaon yun ng malalim sa katawan ng halimaw. Subalit hindi ito agad binawian ng buhay, kundi nagawa pa nitong hugutin ang itak na itinarak ko sa kanyang katawan. Saka itinapon yun. Ngayon naman ay matalim ang pagkakatitig niya sa akin. Galit ang mababakas sa mukha ng aswang. Sumugod ang halimaw papalapit sa akin. Ngunit humarang ang panabong ko na si Salpok at muli ay ginamit niya ang kanyang mga kuko para kalahigin ang mukha ng aswang. Nagkasugat ang mukha nito, maging ang mata ay natusok ng kuko at nasugatan din. Walang hiya kang manok ka! Talagang pahamak ka! Hindi ang kagaya mo ang tatapos sa tulad ko! Sige pa, Salpok! Huwag mo siyang tantanan! Dapat mawala ng halimaw na yan! Siya ang pasimuno ng kaguluhan sa aming baryo! Kahit mawala ako, andyan pa rin ang mga alagad kong tiktik. Magpapatuloy sila sa pag-aasik ng lagim. Hindi niyo sila basta-basta mauubos. Yan ang akala mo, demonyo ka. Lahat ng kampo na kadiliman ay may katapusan. Kaya isang kalokohan ang sinasabi mo na yan. Walang kasamaan na panghabang buhay. May katapusan ang lahat ng mga kagaya ninyo. Dahil kasama ko ang aking tagapagtanggol sa pamamagitan ni Salpok, kaya naman hindi rin mapalagay si Gerardo. Hindi talaga siya titigilan ng manok na panabong hanggat hindi ito napapatay. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon ang supremo ng mga aswang. Mabilis ang mga galaw nito at sa isang iglap ay nahagilap nito si Intoy na nasa isang tabi lang. Tay, tulungan mo ako! Salpok! Huwag mo akong pababayaan! Papatayin ako ng aswang na to! Intoy, anak! Walang hiya ka, Gerardo! Bitiwan mo ang anak ko! Huwag mo siyang idamay dito! Patahimikin mo muna ang alaga mong manok.
O kaya, ibigay mo siya sa akin at ako ang papatay sa kanya. Kapalit ng buhay ng anak mo! Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga pagkakataong yon. Kapwa mahalaga sa akin ang aking anak at ang alaga kong panabong. Ayokong pinaghihintay ako. Ibigay mo sa akin yung manok mo para makalaya ang anak mo! Tay! Tulungan niyo po ako! Tulungan niyo ako sa aswang na to! Samantala, muli ay lumilipad ng paikot-ikot sa ulanan ng aswang si Salpok. Hindi yun nagustuhan ng supremo ng mga aswang na si Gerardo. Patigilin mo ang alaga mo manok sa kanyang paglipad! Naiirita ako sa ginagawa niya! Hindi ako sumunod sa ibig mangyari ni Gerardo. Tila wala akong naririnig. Ayaw mo sundin ang utos ko! Hinahayaan mo lumilipad pa rin ang alaga mo manok! Sige, kung ayaw mo, hintayin mo na lang ang kamatayan ng anak mo! Iniumang ni Gerardo ang kanyang matutulis na kuko sa leeg mismo ng anak kong si Intoy. Di ka pa rin susunod sa utos ko. Ibabaon ko sa leeg ng anak mo ang mga kuko ko at tuluyan na siyang mawawala sa'yo! Subalit, bago pa magawa ni Gerardo ang panakot niya sa akin, ay isang anino ang lumabas mula sa dilim at may hawak itong matulis na kahoy. Si Matilde yun, at buong lakas na ibinaon mula sa likuran ng aswang ang hawak na matulis na bagay. Tumagos hanggang sa tiyan ng halimaw ang kahoy na itinusok ng aking asawa. Huwag ang anak ko! Hayop ka! Anong ginawa mo sa akin, Matilde? Bakit? Gerardo, sabi ko naman sa'yo, huwag ang anak ko. Hindi ko hahayaang gawan mo siya ng masama. Hindi ko kayang makita na papatayin mo ang anak ko. Mahal ko siya. Sa nahihirapang kalagayan ni Gerardo, ay inipon nito ang natitirang lakas at sinunggaban ang aking asawa. Sinagbang nito ang leeg ng aking asawa at ipinasok sa katawan ang kanyang matutulis na kuko upang dukutin ang lamang loob. Kahindik-hindik ang ginawang pagpatay ni Gerardo sa aking asawa na si Matilde. Nay! Agad kong ginilitan ang leeg ng aswang habang nakahandusay upang tiyakin ang kamatayan nito. Kaya lang, hindi ko na nagawang iligtas pa si Matilde. Tanging malakas na pag-iyak na lamang ang maririnig kay Intoy habang nakatingin siya sa kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang ina. Pinatay niya si inay! Pinatay siya ng aswang na yan! Pero, iniligtas ka ng nanay mo, anak. Hindi kanya pinabayaan. Mas pinili ng nanay mo na ibuwis ang kanyang buhay para sa iyong kaligtasan. Masakit din sa akin ang pagkawalang yun ni Matilde. Subalit may dahilan ang kanyang naging kamatayan. Buong akala ko, ang naging kamatayan na yon ni Gerardo ay katapusan na rin ng lagim at ng kadilimang nangyayari. Subalit nakarinig ako ng mga ugong, malalakas na pagaspas at nakita ko na may mga paparating na nilalang ng dilim. Tay! May mga dumarating po na aswang na tiktik! Nakarating na kagad sa kanila ang sinapit ng kanilang supremo. Sumugod sila rito upang gantihan tayo, anak. Tay, ang dami nila! Ano pong gagawin natin? Hindi ko rin alam, anak. Mula sa kinaroroonan ni Salpok ay ipinagaspas niya ang kanyang mga pakpak. Lumipad siya papaitaas upang salubungin ang pagdating ng grupo ng mga tiktik. Tay! Haharapin po ni Salpok ang mga aswang! Alam ni Salpok ang kanyang ginagawa, anak. Isa pa, sabi nga ni Apo Bernabe, hindi pangkaraniwan ang alaga nating manok. Dahil alaga siya na pinadala dito ni San Pedro.
Sinalubungan ni Salpok ang mga aswang na tiktik na dumating. Lumalaban siya ng sabayan sa mga kampo ng dilim. Totoong dihado siya dahil mas malalaki at marami ang mga ito. Subalit hindi kakikitaan ng takot si Salpok. Buong buo ang loob niya na hinarap ang mga tiktik. Hanggang sa nakita namin na nagpapaikot-ikot sa itaas ang manok na panabong. Pinaikutan niya ang mga aswang. Ang ginawang pag-ikot-ikot ni Salpok ay lumikha ng malakas na hanging buhawi at tinangay ang mga aswang. Hindi kayang kontrolin ng mga tiktik ang hanging likha ni Salpok at silang mga aswang ang nagsasalpukan. Hanggang maya-maya pa ay nagkaroon ng kakaibang liwanag galing sa kaitaasan. Tumanglaw yun sa dilim ng gabi. Ang liwanag ay tumama sa katawan ni Salpok. Binalot ng kakaibang liwanag ang katawan ng pambihirang manok. Tay, ano pong nangyayari? Bakit nagkaroon po ng liwanag ang katawan ni Salpok? Saan po galing yun? Sa kaitaasan, anak. Binigyan ng kakaibang liwanag si Salpok. Galing po sa langit. Tama ka. Tila ganun na nga, anak. Tinulungan po ng langit ang alaga po nating manok, Tay. Sabi ko nga sa'yo eh. Alaga siya ni San Pedro. Hindi po tayo pinabayaan ng langit. Ang liwanag na galing sa katawan ni Salpok ay naging dahilan upang manghina ang mga aswang. Unti-unti silang naging abo kapag tinatamaan ng liwanag. Maya-maya lang ay ganap nang naubos ang mga aswang. Sa pagkawala ng mga kampo ng dilim, ay nawala na rin ang lumitaw na liwanag mula sa langit. Ganap nang natapos ang lagim at kaguluhang hatid ng mga aswang na tiktik. Kaya lang, may buhay na nawala. Namatay si Matilde dahil sa pagliligtas sa aming anak. Ganun man ang nangyari, ay wala kami magagawa ng anak ko, kundi ang tanggapin ang naging kapalaran nito. Kung ano man ang naging kasalanan sa akin ni Matilde, ay pinatawad ko na siya. Sana ako man ay napatawad niya sa naging pagkukulang ko sa kanya. Dalawa na lamang kami ng anak ko, pero hindi masasayang ang kanyang pagsasakripisyo. Hindi ko pababayaan ang aming anak. Nang sumunod na araw, sa pagising namin, ay hindi kami makapaniwala dahil nawawala na sa kanyang kulungan si Salpok. Subalit may naiwan na isang sisiw. Naisip ko, siya ang magiging kapalit ni Salpok. Kung saan man naroon ang alaga kong manok na si Salpok, maaaring nagbalik na ito kung saan siya nagmula. Dahil pinaniniwalaan ko na isinugo siya ni San Pedro upang magligtas ng mga tao at lipunin ang mga kampon ng kadiliman. Sa pakikipaglaban sa mga pagsubok, may pagkakataon na may buhay na nasasakripisyo. Subalit hindi ito katapusan ng lahat. Patuloy tayong lumaban sa buhay at magpatuloy para sa hinahangad natin. Hindi dapat madlangan ng isang hindi magandang pangyayari ang mga mithiin natin para sa ating sarili at sa inaasam na katahimikan.